Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga Kaspiro. Isang magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ulit kami sa aming ginawang pamamana. Dito pa rin yan sa poblasyon Lumaran, Palawan. Nakasumpong din naman tayo ng biyaya, kaya nakapantawid tayo ng pangangailangan sa araw-araw. Medyo kakaiba yung panahon ngayon mga Kaspiro. Masyadong maulap yung kalangitan. Let's go mga Kaspiro. Masyadong nangitim ang kalangitan, pero dito lang kami sa malapit na area. Importante makadive tayo para may ulam tayo sa bahay. Kaya let's go. Agad ako nagkasanampana natin mga Kaspiro dahil meron kaagad ako napansin dito na isang surgeon fish. Good size na sana ito, kaya lang nung kakalabitan ko na bigla namang pumasok sa bato. Saglit ko namang hinintay-hintay baka sakaling lumabas. At nagmamasid na rin ako sa paligid kung meron tayong isda na pwedeng mapana. Hindi na lumabas yung surgeon fish mga Kaspiro, kaya nagdesisyon na akong lumutang at mag-ipon ulit ng maraming hangin para sa muli nating pagbalik at pag-aabang sa kanya. Hindi ko na ulit binigyan ng pagkakataon mga Kaspiro na makapasok pa sa bato dahil baka hindi na naman lumabas at matagalan tayo dito. Labahita o hindangan ang tawag sa amin mga Kaspiro. Ito yung ating unang isda sa araw na ito. Dito mga Kaspiro, biglang nagpanik yung mga bait fish, kaya naman sinubukan kong mag-ambush dito sa baba sa pagbabaka sakaling baka makita ko yung pelagic na naghahunt sa kanila. Spearfishing live, wag pabayaan. Pero talagang hindi pinagtagpo yung aming landas ng isda na naghahunt sa mga bait fish dito, kaya lumipat na kami ng ibang bahura. Humanap kami ng area mga Kaspiro na kubli sa agos dahil kanina doon sa unang spot natin, isa rin sa dahilan na lumipat na tayo dahil paunti-unti nang lumalakas yung agos. At dito sa bagong spot ay merong surgeon fish na may mga kasamang yellow spotted rabbit fish. Bato corals, isda sa paligid. Respeto lang, wag mong sirain kapatid. Wag puro buhay, tira naman. Para bukas, may babalik na ganito.
pangalawang isda natin ay surgeon fish pa rin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin tingin. Mahirap kapag ka malakas yung hangin mga kaspiro at malakas din yung agos. Nagtsatsaga kami dito sa mababaw na area na kung saan maliit na yung tsansa na makahuli tayo ng maraming isda dahil naaabot na ito ng mga naglalambat. Sa buhay yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Meron ditong malaking bato na nakapahiwalay sa ibaba ng panganto mga kaspiro. At tiningnan ko kung anong isda ang pwede nating mapana hanggang sa nakita kong meron ditong barchic coral trout. Good size na rin pero nag-abang pa ako ng ibang isda na malaki at nagbaka sakaling may lumapit pa rin dahil may hangin pa naman ako at nung paubos ng hangin ay tinuluyan ko na itong kalabitan. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag pabayaan. Ang buong akala ko ay makakabitaw dahil napakalaki ng sugat na daan ng pana, napunit halos yung kanyang tiyan. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brad. Spearfishing live, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Lumabas na yung tungol niya mga kaspiro dahil sa sobrang laki ng sugat, kaya kung hindi ito tatanggapin sa palengke kung saan natin binapabinta ang isda ay iuulam na lang natin ito. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Pangatlong spot natin para sa araw na ito mga kaspiro. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda Meron ako napansin ditong long nose emperor pero nung malapitan na natin ay undersize pa pala ito, kaya binaling ko yung ating pana dito sa nakahinto na 2 pirasong batfish at dahil napakalalaki na nito. Minasinta ko rin itong mabuti dahil napakalakas din ng isda na ito at baka makilo yung ating shop. Kapag ganito yung panahon mga kaspiro, sobrang lakas ng hangin at napakalakas din ng agos, ay pinapana ko na yung mga isda na pwedeng pakinabangan kahit na teritorial dahil mabibili ito sa palengke kapag malakas ang hangin. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag pabayaan. At dahil 2 piraso nga ito mga kaspiro ay nagdali-dali na ako sa pagkasa. Matapos natin ma-secure yung isang batfish ay binalikan ko yung kasama niya at mabuti ay nandito pa rin. Kaya sa pangalawang pagkakataon muli kong inasinta para may stone shot ito. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brad.
Ito yung medyo maliit mga kaspiro. Ito yung ating pinaiwan para maging ulam. Dahil yung malaki ay nabili sa palengke. Habang hinihila ko mga kaspiro ay nasa ulian ng malay niya. Mabuti na lang ay nahawakan na natin kaya hindi na ito nakapagpumiglas pa ng malakas. Muli kaming nagbakasakali sa Badlunan mga kaspiro, baka merong kapit ito at makadali tayo doon ng mga pelagic. Sa pagdive ko pa lang ay meron ako napansin dito ng mga pusit at napakalaki ng isa. Kaya hindi na ako nag-atubili pa, nakalabitan ito. Spearfishing life, huwag pabayaan! Peace and love sa dagat man. Maganda rin kasi na magkalat yung kanyang ata o yung kanyang tinta mga kaspiro sa ilalim ng dagat para kapag nakita ng mga pelagic ay magiging agresibo ang mga ito. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brad. Spearfishing life, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to brad. Yeah, Pag sumisip sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato corals, Nasa kalahating kilo na rin siguro ito sa palagay ko mga kaspiro, kaya ayos na ito pang adobo. magtira rin naman para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat. Habang nagpipripul ako ay meron ako napansin dito na 2 pirasong golden trevally mga kaspiro, kaya inabang-abangan ko na maibigay yung tamang distansya sa atin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Nakatulong talaga ng malaki yung pusit na pinana natin mga kaspiro, kagaya nga ng sinabi ko kanina ay umakyat na at naging agresibo ang mga pelagic. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat. Siyempre shout out kay Sir Darius Pamardeco Pistejo and family. Ganoon din kay Bro Raymond Lau. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan!
Ayos na ito mga kaspiro, nabiyayaan na tayo ng pelagic pandagdag sa ating nahuli kanina. Spearfishing Joseph Agnon, tara na brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin ito brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, koral, isda sa paligid. Rinig na rinig ang pagsipol ng hangin kahit na nasa loob ng GoPro case yung ating camera. Matapos ang mahigit kumulang isang oras mga kaspiro ay sumampa na sa bangka si Dudoy para umuwi na kami dahil hapon na ito. Kaya naman para sa last dive ko dito sa mababaw na area ay naghanap ako ng isda na pwedeng mapana na napapakinabangan. Ang hindi ko lang sukat akalain ay nandito na pala yung pinakamalaking biyaya natin para sa araw na ito. Isang tangigi ang napansin ko sa bandang unahan. Malabo ang dagat mga kaspiro kaya nung pinana ko ay halos hindi na makita yung isda. Mabuti na lang ay tinakbo pa rin yung ating monoline. Ibig sabihin, tinamaan ito. Spearfishing life. Huwag pabayaan. Hindi ko talaga ugali na pinipigilan yung ating buya pag inilulubog dahil malaki ang posibilidad na mapunit yung sugat ng isda at makawala ito. Panay na ang lingon ko sa ating kasama mga kaspiro dahil gusto ko nang magpa second shot. Napakalayo na kasi namin sa bahuran ito. Hanggang sa humingi na talaga ako ng second shot kay Dudoy mga kaspiro dahil nakita kong alanganin yung pagkakatama ng tangigi na ito. Spearfishing Joseph
Inabol ko na lang, grabe ka ilap. Labo pa. Okay, uwi na tayo mga kaspiro. Alas 3:40. Alas 4 na rin. Grabe oh, halos maghapong hindi nagpakita ang araw. Go! Biyaan din tayo kahit paano. Alas 4:16 ang oras. Napakalaki ng dagat, kaya ito nakabara na ang bangka natin para kung sakaling umulan man, walang problema, hindi tayo bababa para maglimas. Nangingitim pa rin ang ulap. Kaya tara, alamin natin sa palengke kung ilang kilo ang aabutin ng biyaya natin ngayong araw. Let's go! GT! Spearfishing Joseph Agnon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Spearfishing Joseph Agnon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan. Wala. Peace and love sa dagat, man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Hindi naman makayahan. Spearfishing Joseph Agnon, tara na Brad. Kaunong vampira. Spearfishing life, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to. Ay, tuwang. Pag sumisip sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Yung isa lang, ilo natin, yung isa ipaiwan natin. Ulang bahay. Bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa Vampira natin. huwag mong Vampira. kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, Yun mga kaspiro, nandito na tayo sa bahay. At salamat sa Diyos nung kawin na ligtas at nagkaroon tayo ng biyaya. May ulam pa tayo. Piniiwan ko yung isang batfish na medyo maliit. Ito lang muna yung pinaiwan namin dahil kailangan ng panggastos. Yun, oh. Yung pusit. At yung ating kinita ay pangigi 4.7, 799. Yung putia naman 3.6. Suno 0.8. Yung labahita na tinatawag na surgeon fish, 100 ang kilo. Bayang 40 ang kilo, okay na rin, naka 1,701. Yes. Kainan na mga kaspiro. Mataba yung bayang na pinaiwan natin o yung batfish. Ito naman yung pusit na nag-iisang piraso inadubo. Napakasarap nito. Kain. respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan.
Taba no? Ang taba nga. Saan na Magandang hapon mga kaspiro, kakarating ko lang galing ng laot at katunayan, katatapos lang natin yung banlaw. Dako tayo sa shoutout natin. Maraming salamat kay Boots Kasumpang at sa asawa niyang si Ellen May Kasumpang. Ganon din sa mga anak niya na si Mia Ochelli Kasumpang at si Agustin Ilis Kasumpang. Maraming salamat from Iloilo. Ganon din kay Tony Kahepo. Maraming salamat din kay J. Mark Romano, Elmer Marcon, Danilo at Jules Prince Adalim, Rebel Dogs, Gloria Vidal. Ganon din kay Jonathan Recto. Maraming salamat po. Erwin Lobin Malayan. Ganon din kay Placedo, Mauricio Puas and family ng Camiguin Island. Leo Dimate from Biliran. Kasalom TV, shout out po. Marcelo Bernaldez. Ganon din kay Christian Daliyong. Erwin Plangiano, shout out din. Kay Anton Fernandez. Lerma Gregorio, maraming salamat po. Kay Ruth TV, maraming salamat. Johnny Jackten, shout out po. Genius Somo Okrankudo, Binroyo. Ganon din kay Alex Bag, shout out din. Kay Cesar Rabling, Larry Mosilario Lacochero, Jude Oliva at Denise de la Cruz and family ng Naay Cavite. Maraming salamat din kay Romel Navarrete, Benroyo, Nanay Ruby Channel at Ronald Dimbudo, Modisto Paul, Bon Portales, shout out po. At Fernando Lacasandele, Rapi Spearfishing. Ganon din kay Roberto Patalagsa, maraming salamat po. Pain Expert, One Life History. Ganon din kay Joel Antonio, maraming salamat din kay Juleto Coesta, Eduardo Yonson, Vladimir Carpio. Maraming salamat din kay Cesar Rabling, Alan Opeña, Ede Moradas, Restituto Kawaling, J. Villanueva. Maraming salamat din kay Jupit Kahildo at Erlin TV. Ayan, maraming salamat mga kaspiro sa patuloy na suporta at walang sawang panunood. Kita-kita po tayo sa sunod nating video. Ingat po tayo palagi.